Dumako ho tayo, mga kababayan. Sa pang-apat natin, ako pati si Secretary Larry Gadon hindi na din po nakatiis sa ating Vice Presidente. Oh, bumanat na din po. Sabi ni Gadon, Gadon kay Sara, saan napupulot mga idea niya? Ang gulo ko kasi ng ating Vice Presidente ngayon, mga kababayan. Biruin niyo po ha, yung hearing sa budget niya. Lahat naman po ganun. No? Lahat naman po tinatanong, saan mo ginastos yung nakaraang budget mo? Saan mo gagastosin itong susunod mong budget, etc., etc. Para po alam ng taong bayan kung saan mo gagastosin nga naman yung hinihingi mong pondo. Di ho ba? Ako ho mga bossing, naniniwala ho ako. Kung ang ating Vice Presidente sumagot po ng maayos dyan, mga kababayan, plus points niya yun sa susunod na eleksyon sa 2028. Although sinasabi niyang hindi siya tatakbo. Hindi ho ako kasi naniniwala. Ilang beses na po nilang sinabi, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo. Yung pala, hindi lang magja-jogging, pero tatakbo bilang presidente. Hindi na din po kasi ako naniniwala doon. Panigurado po yan, tatakbo sa pagka-presidente, mga kababayan. Kung sinagot po ng Vice Presidente at narinig ng sambayan ng Pilipino, maganda naman pala ang adhikain ng ating presidente. Di ba? Ng Vice Presidente. Kaya naman pala 2 bilyon mahigit yung hinihingi na budget ng ating Vice Presidente, maganda naman yung pupuntahan. Kaso po, hindi ipinaglaban, hindi ipinarinig sa taong bayan. Bakit? Baka alam niya dahil ang taong bayan ngayon matatalino na din. Bakit ho? Ang taong bayan nakapokus na din ho sa mga nagsisilbi sa bayan. Alam na din po nila na merong mga DPWH, na merong mga DSWD. Tapos bakit pahihingi ng pondo na kaparehas nung mga yon? Di doble gastos nga lang po. Natanong nga po dito ni Atty. Larry Gadon, saan ba kumukuha ng mga idea ang Vice Presidente? Sino ba ang nagbibigay sa kanya nung mga idea na mga ganyan? Basahin natin yung na yan. Yung balita na yan. Nagpahayag ng pagkadismaya si Presidential Advisor of Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, na ninong ni Sangkay dyan. Ninong ho ni Sangkay yan sa kasal. Sa manner ni Vice President Sara Duterte na nakaraang House of Representative budget hearing para sa kanya. Sabi niya dito, VP Sara called for the termination of the OBP budget hearing citing lack of proposed legislation or substantive matter of discussion. Hindi ba niya alam na ang budget hearing is legislation in itself? Where is she coming from? Ayan, bumabanat na po. Dati medyo okay yung dalawa Ayon kay Gadon, na isang lawyer by profession, ipinaliwanag na ang budget hearing ay isang necessary at obligatory sa Congress para paganahin ang legislative branch ng gobyerno para lumapit sa National Expenditure Program. Yan, di ba? Kasi po bakit ganun? Ayaw paliwanag ng ating Vice Presidente. Ang tanging iniwan niya lang ho sa atin, binigay ko sa Kongreso yung aking mga listahan, yung aking dahilan kung bakit humihingi ako ng budget, bahala na kayo kung ano ang gusto nyong gawin dyan. Isa lang ang naisip ko doon. Isa lang po ang naisip ko. So yung mga inihihingi niya ng budget, kumbaga parang, pag binigyan, sige, tulungan ko kayo. Pagka hindi, sige, wala din. Pero yun po talaga na ang ano dyan Hindi niya kayang ipaliwanag kasi doble-doble po. Talagang gisado po, mga bossing. Biruin mo, pati po yung yung Vice Presidential Advisor, 100 milyon, mga kababayan. Ang laki pong gastos nun. Di ba? Sabi ni MI27, matuto na sana ang Pilipino ayusin ang paglalagay ng mga public servant sa bansang Pilipinas. Oo nga.
no? Iboto si Philip Salvador. Barangay Tanod. Di ba ba? Naku, tingnan niyo naman po yung mga kakandidato doon sa PDP laban, mga bossing. Si Bato, re-election. Oh. Si Bongo, oh, ano ba ang nagawa ni Bongo kundi magpabigas, magpalugaw. Di ba? Tapos puro tarpaulin. Pinagmamalaki yung malasakit niya. Oh. Sinabihan pa si dating Senador Trillanes si Trillanes tamad yan eh. Nung pinagdikit po mga kababayan, pinagdikit yung kanilang mga nagawa o naipasambata. So, yung kay Bongo, nandun yung malasakit, nag-iisa. Speaking of Senator Trillanes, mga kababayan, sa 26 po ng Agosto, mainit po ang pag-uusapan natin. No? Makakapanayam po natin si dating Senador Trillanes. Ito po ay tungkol, mga bossing, tungkol po doon sa impeachment case ni dating Senador Trillanes laban po kay Vice Presidente Sara Duterte, no? Alas 10:30 po yan, mga kababayan. Medyo late na, pagpasensya nyo na. Kung hindi nyo maabutan, pwede nyo naman pong i-replay kinaumagahan yon. Okay? So, paano po ba yan, mga bossing? Ako po ay magpapaalam na muna at kailangan na din pong matulog at magpahinga. September po, Boss Mark. Oh, yun. Ano ba sabi ko? October? September 26, alas 10:30 ng gabi. Ha? Kakapanayamin po natin, no? Si dating Senador Trillanes. Okay? Ang topic po ay yung impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito po sa ating channel. Muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ako, sana pagdadamputin na yan. Sino yung mga nanonood dyan sa bahay nila? Ano ba tong mga to? Mga kapulisan natin. Hinahayaan lang na silang ganun. O, ayan na po, mga bossing. Mukhang magiging masaya na kayo. Pagbalik po ni General Torre sa Davao. Just Vincent, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Maritel T, shoutout po. Sabi ni M. Jolly Ubaldo, Land, 186 here po sa France. Mga kababayan, kapag po yung may mga ganyan, nako, kunyari, kapitbahay ninyo, no? Hayaan nyo po silang pasagutin yung mga hinaharap na reklamo. Huwag nyo pong itatago kasi meron pong karampatang parusa yan.